Kamusta? Maligayang pagdating. I-enjoy ang kwento, mag-subscribe at i-on ang notifications. Mula pa noon malinaw na kay Brandon kung ano ang gusto niya sa buhay. Bata pa lang taglay na niya ang isang simple ngunit bihira ng hangarin. Ang bumuo ng isang tunay na pamilya. Iyong tipo na kapag tiningnan mo ay maipagmamalaki mo. Isang pamilya kung saan may pagtutulungan, pagmamahal, respeto at seguridad. Ganoon siyang klase ng lalaki. Naniniwala sa halaga ng isang pangako at tinitingnan ang kasal bilang higit pa sa isang magandang seremonya o kapirasong papel. Para sa kanya, isa itong simbolo, isang kasunduan na hindi matutumbasan ng salita. Isa itong paraan upang ipahayag sa mundo na ang pag-ibig na iyon ay may nagmamay-ari, may pananagutan, at kailangang alagaan sa araw-araw. Nang makilala niya si Sophie, tila lahat ay nagkaroon ng katuturan. Masayahin ito, kaakit-akit, at may ngiti na kayang magpawi ng anumang alalahanin. Siya ang tipo ng babae na kayang makuha ang loob ng lahat sa loob lamang ng ilang minuto. Mabilis na nahulog ang loob ni Brandon at nahulog siya ng husto. Sa mga unang buwan, perpekto ang lahat. Lumalabas sila, nagpaplano ng mga biyahe, nagtatawanan sa mga simpleng bagay, at nag-uusap buong gabi tungkol sa buhay, mga pangarap, at sa hinaharap. At sa mga pag-uusap na ito niya, napansin ang isang bagay na bumabagabag sa kanya. Sa tuwing mapupunta sa kasal ang usapan, iniiwasan ito ni Sophie. Ibabaling niya ang usapan, magbibiro, o dadalhin sa ibang direksyon ang kanilang pinag-uusapan. Sa paglipas ng panahon, ang tila simpleng pag-iwas ay naging mas seryoso. Nagsimula niyang ipamuka na wala siyang pakialam sa kasal. Isa lang daw itong ipinipilit ng lipunan, isang kapirasong papel. Ang tunay na pag-ibig daw ay hindi nangangailangan ng ganoong mga tali. Ang mahalaga ay ang pagsasama nila, ang koneksyon, hindi ang isang pirma. Noong una, sinubukan ni Brandon na huwag itong masyadong isipin. Kinumbinsi niya ang sarili na kailangan lang ni Sophie ng panahon. Mahal naman nila ang isa't isa at kitang-kita iyon. Naniwala siyang sa pagdaan ng mga taon, maiintindihan din nito na ang pagiging formal ng kanilang relasyon ay hindi tungkol sa pagpilit, kundi tungkol sa pag-aaruga at proteksyon. Isang bagay na para sa kanila, hindi para sa ibang tao. Lumipas ang panahon at sa kabila ng pagsisikap niyang iwasan, ang issue ay unti-unting naging pabigat sa kanya. Habang pinapanood ang kanyang mga kaibigan na ikinakasal, bumubuo ng pamilya at bumibili ng bahay, napapaisip siya kung nasa tamang landas ba siya. Dahil kahit na maayos ang pagsasama nila, palagi niyang nararamdaman na may kulang. Tila ibinibigay niya ang lahat, itinataya ang bawat baraha para sa pag-ibig na iyon, ngunit ang natatanggap niya ay isang bahagi lamang ng kung ano ang kayang ibigay ni Sophie sa sarili nitong mga termino at limitasyon. At kahit malinaw na mahal siya nito at gusto siyang makasama, sa tuwing bubuksan niya ang usapan, pareho pa rin ang sagot. Bakit mo ba kailangan to? Anong magbabago? Para na rin naman tayong kasal. At sa kaibuturan niya, mas masakit ito kaysa sa inaamin niya. Hindi ito tungkol sa isang party o status. Ito ay tungkol sa pakiramdam na handa rin itong magbigay ng parehong pangako na tulad niya. Na malaman na ang kanilang pag-ibig ay sapat na matibay upang ipahayag sa mundo. Hindi lang itinatago sa likod ng mga saradong pinto. Sa kabila nito, pinili pa rin ni Brandon na magpatuloy. Dahil para sa kanya, ang pagmamahal ay nangangahulugan din ng pagpaparaya. Pag-unawa na hindi lahat ng tao ay eksakto sa gusto natin. Bawat isa ay may kanya-kanyang takot, karanasan, at pinagdaanan. At dahil naniniwala siyang si Sophie na ang babae para sa kanya, nagpasya siyang maghintay. Maghintay na kusa itong matauhan sa sarili nitong panahon na ang kasal ay hindi isang kulungan. Isa lamang itong kumpirmasyon na sabay silang naglalakad patungo sa iisang direksyon. May iisang mga pangarap at layunin.
Ang problema, habang ito ang pinaniniwalaan ni Brandon, ibang-iba ang pananaw ni Sophie. At unti-unti, ang pag-asa para sa kanya ay naging pabigat para dito. Isang bagay na kailangan nitong iwasan, takasan, at magpanggap na hindi umiiral. At lingid sa kaalaman ni Brandon, ang pag-ibig na itinuturing niyang prioridad ay unti-unti nang isinasantabi ni Sophie. Nagsimula na nitong pahalagahan ang sariling kalayaan, ang sariling kagustuhan, at ang paniniwalang mabuhay ng walang tali. At doon, nang hindi namamalayan, nagsimula siyang gumawa ng mga desisyon na magdudulot ng matinding pinsala, mga desisyon na kapag nabunyag ay tuluyang babago sa takbo ng kanilang buhay at wala nang babalikan pa. Nasa ibang estado si Brandon, abala sa isang mahalagang training para sa kanyang career, nang makatanggap siya ng isang mensahe na nagpatigil sa kanyang buong katawan. Galing ito kay Sophie, maikli, direkta, at wala sa konteksto. Ang sabi lang, kailangan nilang mag-usap na nagkamali siya at hindi niya alam kung paano sasabihin. Sa ilang segundo, inisip niyang baka isa lang itong hindi pagkakaunawaan, isang maliit na away o problema sa trabaho, isang simpleng bagay na pinalalaki lang nito. Pero sa kaibuturan niya, alam niyang hindi. Bumilis ang tibok ng puso niya. Nagsimulang pagpawisan ang kanyang mga kamay. At bumigat ang kanyang ulo na tila 1,000,000 isipan ang nagbabanggaan. Tinawagan niya ito, ngunit hindi sumasagot. Nag-text siya, at ang tanging sagot nito ay seryoso ang usapan at kailangan nilang magkita. Sa sandaling iyon, hindi na siya nagdalawang isip. Itinigil niya ang lahat ng kanyang ginagawa. Nagsabi sa kanyang supervisor na may kailangan siyang asikasuhin at sumakay sa unang flight pauwi. Ang biyahe ay tila walang katapusan. Ang bawat minutong paghihintay ay parang isang pagpapahirap. Sinubukan ni Brandon na ihanda ang sarili sa kahit ano, ngunit gaano man karaming sitwasyon ang kanyang isipin, walang tumapat sa kanyang maririnig. Pagdating niya, pagbukas niya ng pinto, napansin niya ang kakaiba sa mga mata ni Sophie. Hindi ito mapakali, pabalik-balik sa paglalakad, at hirap huminga. Ayaw man lang siyang tingnan ng diretso. Tila gusto nitong mapunta sa ibang lugar. Agad na naintindihan ni Brandon na hindi ito isang simpleng usapan. Tinanong niya kung ano ang nangyayari at sinabi niya rito na maging direkta. At naging direkta nga ito. Sa isang nanginginig na boses, binitawan niya ang mga salitang dumurog sa buong pagkatao ni Brandon. Sinabi niyang buntis siya. Ngunit bago pa man siya makasagot, idinugtong nito na hindi siya ang ama. Ang katahimikang sumunod ay nakakabingi. Tinitigan siya ni Brandon, sinusubukang iproseso ang lahat. Sa loob ng ilang segundo, nanatili siyang nakatayo. Umaasang sasabihin nitong isa lang itong masamang biro o na nababaliw na ito. Kahit ano, para lang hindi maging totoo. Ngunit seryoso si Sophie, nanginginig habang namumuo ang luha sa kanyang mga mata, hinihintay ang kanyang reaksyon. Doon na niya inamin na ilang buwan na ang nakalipas. Sa panahong medyo malamig ang kanilang pagsasama, nasangkot siya sa isang katrabaho. Derek ang pangalan. Noong una, ayon sa kanya, palitan lang ito ng mensahe, mga walang kwentang usapan, hanggang sa nagsimula na silang magkita sa labas ng trabaho. Mabilis daw ang pangyayari. Nagpadala lang siya. Hindi niya plinano at hindi niya alam kung paano sila umabot sa puntong iyon. Tahimik na nakinig si Brandon. Hindi niya ito pinutol. Tiningnan niya lang ito ng may halong pagkadismaya at sakit na hindi na niya kayang itago.
Ang bawat salitang lumalabas sa bibig nito ay parang isang patalim na humihiwa sa kanya. At nang matapos itong magsalita, huminga lang siya ng malalim, tumalikod, umakyat sa guest room, kumuha ng unan at kumot, at humiga. Wala siyang lakas na makipagtalo o subukang intindihin pa ang kahit ano. Tila sa loob ng ilang minuto, lahat ng pinaghirapan nilang buuin ay tinapon na lang sa basura. Ang isip niya ay gulong-gulo, ang sikmura niya ay naninikip, at ang dibdib niya ay sumasakit nang hindi niya pa naramdaman kailanman. Sa gabing iyon, habang nakahiga at nakatitig sa kisame, inulit ni Brandon sa kanyang isip ang bawat detalye ng mga nakaraang taon, ang mga usapan, plano at pangako. Sinubukan niyang hanapin kung kailan nagsimulang gumuho ang lahat. Naghahanap siya ng mga senyales, kahit ano na nagpakita na handang itapon ni Sophie ang lahat. At doon niya napagtanto na maraming beses niyang piniling balewalain ang mga bagay na ngayon ay malinaw na. Naalala niya ang mga sandaling tila malayo ito, mga gabing sinasabi nitong pagod siya dahil nag-overtime sa trabaho. Lahat ng iyon ngayon ay nag-uugnay na, parang isang pelikulang nagpapakita ng mga eksenang ayaw niyang makita noon. At hindi tulad ng iniisip ng marami, hindi galit ang naramdaman niya. Ang naramdaman ni Brandon sa sandaling iyon ay isang kawalan na napakalawak, na parang hinugot ang kanyang kaluluwa. Dahil para sa isang taong tunay na nagmamahal, walang sakit na hihigit pa sa pagtataksil ng taong iyong pinagkatiwalaan, prinotektahan, at inilagay sa itaas ng lahat. Sa gabing iyon, naintindihan niyang gaano man kasakit, gaano man nito wasakin ang kanyang pagkatao, ang mga susunod na mangyayari ay tuluyang babago sa kanyang buhay. Dahil mula sa sandaling iyon, hindi na siya magiging parehong tao. Nagising si Brandon bago pa tumunog ang alarm. Ilang segundo siyang nakatitig sa kisame. Sinusubukang alamin kung totoo ba ang lahat o isa lang ito sa mga bangungot na gigisingin kang basang-basa ng pawis. Sa kasamaang palad, totoo ito. Bumangon siya, nagpunta sa kusina, nagtimpla ng matapang na kape, at tahimik na naupo roon, pinapanood ang kanyang buhay na gumuho sa kanyang harapan. Hindi niya namalayan kung gaano siya katagal doon hanggang sa marinig niya ang mga yabag mula sa pasilyo. Nang lumingon siya, nakita niya si Sophie. Tila alanganin itong lumapit, may itsura ng isang taong alam na may ginawang hindi mapapatawad, ngunit umaarteng baka pwede pang ayusin ang lahat. Sinubukan nitong umakto na parang isa lang itong ordinaryong umaga. Kumuha ito ng tasa, nagsalin ng kape, at tumayo sa tabi niya, hinihintay siyang magsalita. Ngunit nanatiling tahimik si Brandon. Huminga ito ng malalim at sa mahinang boses, sinabing, "Kailangan nating mag-usap." Hinawakan ni Brandon ng mahigpit ang tasa, tiningnan ito at malamig na sumagot. "Pag-usapan ng ano? Gusto mong tulungan kitang pumili ng pangalan ng bata?" Yumuko si Sophie, hinawakan ang tasa na parang mababasag. Sinubukan niyang mangatwiran. Pagkakamali lang daw yon, nalilito siya. Hindi niya alam kung paano nangyari. Na ang meron sila ay mas malaki, na ayaw niyang itapon ang lahat dahil lang sa isang pagkakamali. Isang nerbyosong tawa ang pinigilan ni Brandon. Pinikit niya ang kanyang mga mata at umiling. "Isang pagkakamali. Tinitingnan mo ako sa mata at sinasabing isa lang itong pagkakamali? Niloko mo ako na buntis ka ng ibang lalaki at sinasabi mong pagkakamali lang?" Huminga siya ng malalim, pinipigilan ang galit na sumasabog sa loob niya. "At hinihiling mong palakihin ko ang anak ng ibang lalaki? Ang anak ng lalaking sumiping sa babaeng dapat sana ay asawa ko? Teka, hindi mo nga pala gustong maging asawa ko, di ba? Palagi mong tinatakasan yan at ngayon naiintindihan ko na kung bakit. Dahil ang kasal ay nangangahulugan ng pangako, nangangahulugan ng respeto, at iyon mismo ang hindi mo kailanman ibinigay sa akin." Sinubukang sumabat ni Sophie, umiiyak at sinasabing nag-e-exaggerate siya. Pero hindi siya pinayagan ni Brandon.
Nagpatuloy siya. Mas matigas na ngayon, hindi ka nagpakasal dahil gusto mong laging bukas ang pinto para sa mga ganitong bagay. Gusto mo ng kalayaan para gawin ang gusto mo, para piliin kung kailan ka magiging girlfriend ko at kung kailan ka magiging single para sa iba. Hindi ito nakapagsalita. Dumaloy ang luha sa kanyang mukha. Sinubukan niyang pagaanin ang sitwasyon. Hindi ako makikipagtalo. Mainit ang ulo mo. Mag-usap na lang tayo mamayang gabi. Kailangan ko nang pumasok sa trabaho. Isang sarkastikong ngiti ang binitawan ni Brandon. Sige, pumasok ka na. Kung pagpapanggap na normal ang buhay ang gusto mo, eksperto ka na dyan, di ba? Hindi sumagot si Sophie. Umalis ito, dumiretso sa banyo, at ibinagsak ang pinto. Habang tumutulo ang tubig mula sa shower, nanatiling nakatayo si Brandon, nakatulala. Sinusubukang alamin kung ito ba talaga ang babaeng minahal niya sa loob ng maraming taon o kung sa katunayan, hindi niya talaga ito kilala. Nang lumabas ito, bihis na. Iniiwasan siyang tingnan sa mata. Kinuha nito ang bag at bago umalis may sinabi, "Mag-uusap tayo mamaya, Brandon. Masyado kang galit ngayon." Hindi siya sumagot. Pinanood niya lang itong umalis, isinara ang pinto na parang walang nangyari. Pero sa loob niya, alam na niyang iyon na ang huling gabi na tutungtong ito sa bahay na iyon bilang bahagi ng kanyang buhay. At mula sa sandaling iyon, sinimulan ni Brandon na planuhin ang pinakamalamig, pinakakalkulado at pinakadiretsyong hakbang sa buong buhay niya. Nanatiling hindi gumagalaw si Brandon, nakatitig sa saradong pinto. Naglalaro ang isip niya, ngunit hindi tulad kagabi, hindi na siya nalilito. Ngayon, may nagbago sa loob niya. Tila biglang may pumitik na switch. Wala nang saysay na questionin kung bakit iyon ginawa ni Sophie o kung saan siya nagkamali. Sa katunayan, napagtanto niyang ilang taon siyang nag-invest sa isang taong simulat sa pool ay hindi kapareho ng kanyang pananaw sa hinaharap. Tinanggap lang nito ang seguridad na inaalok niya habang palaging may isang bahagi ng sarili na hindi konektado, malaya at handang gawin mismo ang ginawa nito. Huminga siya ng malalim, kinuha ang kanyang laptop, binuksan ang mga spreadsheet at sinimulang suriin ang lahat. Tiningnan niya ang kontrata ng bahay, mga dokumento at mga financial record. Lahat, walang labis, walang kulang, ay nasa pangalan niya. Walang joint accounts, walang sasakyang nakapangalan sa kanila, walang shared financing. Ngayon niya lang napagtanto, ang pag-iwas ni Sophie sa usapang kasal ay may katuturan na. Ayaw nito ng formal na ugnayan dahil palagi itong nag-iiwan ng daan para makatakas. Huminga muli si Brandon, tumawag sa isang abogado na matagal na niyang kilala at pinagkakatiwalaan. Ikinuwento niya ang lahat. Sa kabilang linya, tahimik na nakinig ang abogado. Nang matapos si Brandon, ang sagot ay direkta at matatag. Ang sitwasyon ay pabor na pabor sa kanya. Walang karapatan si Sophie sa bahay o sa anumang ari-arian niya. Ang kailangan lang nilang gawin ay siguraduhing lahat ay legal. Ibinaba niya ang telepono at walang sinayang na oras, sinimulang alisin ang mga gamit nito sa aparador. Damit, sapatos, bag, makeup. Lahat ay maingat niyang inilagay sa mga maleta at kahon. Bawat bagay na kanyang hinahawakan ay tila may dalang bigat ng mga sirang pangako at mga sandaling hindi pala totoo. Bawat saradong maleta ay hudyat ng pagtatapos ng isang kabanata sa kanyang buhay. Nang matapos, kumuha siya ng papel at sumulat ng isang maikli at direktang mensahe. Nakasaad doon na mayroon itong hanggang alas 6 ng gabi, kinabukasan, para kunin ang lahat ng gamit nito. Mula sa puntong iyon, lahat ng komunikasyon ay dadaan na sa mga abogado. Wala nang usapan, wala nang away, wala nang balikan. Tapos na. Tila iba ang takbo ng oras habang inaayos niya ang lahat. Ang isip niya ay matalas,
malamig at praktikal. Sa unang pagkakataon, hindi niya hinayaang manaig ang emosyon. Lahat ay rasyonal at strategic. At sa paraang ito, naramdaman niyang buhay siyang muli. Nang matapos, tiningnan niya ang bahay at napagtanto na ang lugar na ito, na dating sumisimbolo sa pag-ibig at kinabukasan, ay isa na lang ari-arian, 4 na pader at isang bubong. At alam niyang para mabuhay siyang muli, kailangan niyang burahin ang bawat bakas nito sa lugar na iyon. Bandang 5:00 ng hapon, bumalik si Sophie galing sa trabaho. Pagbukas niya ng pinto, natigilan siya. Nakita niya ang mga maletang nakahanay sa pasilyo. Namutla siya, nabitawan ang kanyang bag at tahimik na nakatayo, sinusubukang iproseso kung totoo ba ang nangyayari. Nakaupo si Brandon, naghihintay, eksakto sa kanyang plano. Tumayo siya, tiningnan ito sa mata at nagsalita ng may kahinahunan na nakakakilabot. Mayroon kang hanggang 6:00 bukas ng gabi para kunin ang mga gamit mo. Mula ngayon, lahat ng usapin sa pagitan natin ay dadaan na sa mga abogado. Napatulala si Sophie. Pagkatapos, pautal-utal siyang sumagot. Brandon, hindi natin kailangan nito. Pwede natin tong ayusin. Sinabi ko na sa'yo. Pagkakamali lang yon. Kaya nating lampasan to. May pinagsamahan tayo. Hindi mo pwedeng itapon ang lahat ng ganito. Tumawa si Brandon at umiling. Hindi ko ito tinatapon. Ikaw ang nagtapon nito. Pinupulot ko lang ang mga natirang piraso. Nagsimula itong umiyak, sinubukang lumapit, at hawakan ang kanyang kamay. Sinabi nitong pwede silang mag-usap, na kailangan nilang magpalamig. Ngunit agad siyang pinutol ni Brandon. Handa ka ngayon? Pagkatapos mong magpabuntis sa iba? Pagkatapos mo akong lokohin? Sa tingin mo ba maaayos pa to? May respeto ako sa sarili ko, Sophie. Kung wala kang respeto sa sarili mo, ako, meron. Aalis ka rito nang walang anumang dala at maaalala mo ito habang buhay ka. Huminga ito ng malalim, pinipigilan ng luha at bumulong, ang lupit mo. Hindi siya agad sumagot. Tinitigan niya ito, pinipili ang kanyang mga salita. Malupit? Ang ginawa mo ang malupit. Binibigay ko lang sa'yo ang pinili mo para sa sarili mo. Nang mapagtanto ni Sophie na wala na siyang magagawa, tumalikod ito, kinuha ang mga maleta at kanyang bag, at umalis, malakas na isinara ang pinto. Dumiretso ito sa bahay ng kanyang ina. At ilang oras lang ang lumipas, gaya ng inaasahan, hindi nagtagal ay sinimulan na nitong gampanan ang papel ng biktima. Ikinuwento niya ang istorya sa paraang pinakakombinyente para sa kanya, at syempre, kinalimutan niyang banggitin ang pinakamahalagang bahagi. Kalmado lang si Brandon, nakaupo sa sofa, nagre-review ng ilang dokumento nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Tiningnan niya ang screen at nakita ang pangalan. Ang nanay ni Sophie. Huminga siya ng malalim, saglit na nag-isip kung sasagutin ba, ngunit nagpasya siyang harapin ito. Inilagay niya ito sa speakerphone at nanatiling tahimik, nakikinig lamang. Pagkasagot pa lang niya, bumuhos na agad ito. Sinalubong siya ng matitinding salita, halos walang tigil sa pagitan ng mga pangungusap. Halimaw ka! Paano mo nagawa to? Palayasin ang isang babaeng buntis? Anong klaseng lalaki ka? Hindi yan ginagawa kahit sa aso. Malupit ka, manhid, walang kaluluwa. Psychological violence to, alam mo ba? Akala mo ba makakalusot ka rito? I-report kita. Abandonment to. Emotional abuse. Pupunta ako sa istasyon ng pulis. Ididemanda kita. Tandaan mo to, hindi ka makakatakas. Nanatiling hindi kumikibo si Brandon, pinakikinggan ang lahat ng hindi sumasabat. Ang bawat salita niya ay parang mga punyal, sunod-sunod. Sumisigaw siya, galit na galit, wala sa kontrol, na para bang si Brandon ang kontrabida sa kwento, na para bang lahat ng nangyayari ay kasalanan niya.
Hinintay niyang matapos ang babae sa kanyang litanya at nang maramdaman niyang huminto ito saglit para huminga, sumingit siya. Ang kanyang boses ay napakakalmado, matatag at kontrolado. Pwede ba akong magtanong ng isa lang? Sa kabilang linya, natahimik ang babae ng 2 segundo at nagpatuloy si Brandon. Sinabi ba niya sa'yo na ang dinadala niyang bata ay hindi sa akin? Yun lang ang gusto kong malaman. Pakiusap, sagutin mo ako. Yun lang. Ang katahimikang sumunod ay mas mabigat pa sa anumang salitang maaari niyang sabihin. Nanatiling hindi gumagalaw si Brandon, nakatitig sa telepono, tanging ang mabigat na paghinga lang ng babae ang naririnig, para siyang tinamaan ng kidlat. Huminga ng malalim si Brandon, hinigpitan ang hawak sa telepono at tiniinan palalo ang tanong. Pinakinggan kitang insultuhin ako, tawagin ako sa lahat ng masasakit na salita. Nagkaroon ka ng lahat ng lakas para gawin yan. Kaya ngayon, magkaroon ka man lang ng kahit konting desensya na sagutin ang isang tanong na, sinabi ba niya sa'yo, oo o hindi, na hindi akin ang batang yan? Nanatili ang katahimikan ng ilang segundo pa hanggang sa sinubukan ng babaeng takpan ito. Ito, siguro nagkakamali lang tayo ng pagkakaintindi. Ipinikit ni Brandon ang kanyang mga mata, dahan-dahang umiling at ngumisi. Isang ngisi na nagpapakitang alam na alam niya kung anong uri ng mga tao ang kausap niya. Nang hindi man lang humihingi ng tawad o binabawi ang anumang insultong ibinato niya kanina, bigla na lang ibinaba ng babae ang telepono. At ang matalas na tunog ng pagtatapos ng tawag ay, para kay Brandon, ang pinal na kumpirmasyon. Hindi lang niya pinalalaya ang sarili mula sa isang babaeng nagtaksil sa kanya. Pinalalaya niya ang kanyang sarili mula sa isang buong pamilyang nabubuhay sa kasinungalingan, kawalang respeto at pagkukunwari. At sa sandaling iyon, naging ganap ang kanyang katiyakan na gaano man kasakit. Iyon ang pinakamagandang desisyon na ginawa niya sa kanyang buhay. Lumipas ang panahon. Nagpatuloy ang buhay, gaya ng dati, may mga sugat man o wala. Nag-focus si Brandon sa trabaho, inalagaan ang bahay, binuo muli ang kanyang routine at higit sa lahat, ang kanyang kapayapaan. Wala nang mga mensahe, tawag, away o anumang contact mula kay Sophie. Para siyang bulang naglaho sa mapa. Hanggang isang araw, habang nagkakape sa isang panaderya, nakasalubong niya ang isang dating kaibigan. Nagsimula ang usapan nila sa mga ordinaryong bagay hanggang sa biglang nabanggit ng kaibigan na may halong pagkailang at pagpipigil ng ngiti. Pare, hindi ka maniniwala sa narinig ko. Sinabi raw ni Sophie kay Derek ang tungkol sa pagbubuntis, pero alam mo ba, diretsahang sinabi ni Derek na hindi sa kanya ang bata. Tinalikuran siya at umalis na parang wala lang. Nanatiling tahimik si Brandon, nakikinig lang ng walang reaksyon. Nagpatuloy ang kaibigan. Siyempre, hindi niya tinanggap. Dinala niya sa korte, humingi ng DNA test, at isinama pa ang huwes. At sa gulat ng lahat, kay Derek nga ang bata. Sa sandaling iyon, isang bahagyang ngiti ang gumuhit sa labi ni Brandon. Hindi ng pang-uuyam o paghihiganti, kundi ng kaginhawaan. Dahil kahit nasa kaibuturan niya ay alam na niya, ang pagkakaroon ng kumpirmasyon ay nagbigay sa kanya ng kapayapaan. At naisip niya ang isang bagay na hindi niya akalaing maiisip niya kailanman. Na kung sakaling sa kanya ang batang iyon, aalagaan niya ito ng buong pagmamahal at responsibilidad dahil kilala niya ang sarili niya. Ngunit gagawin niya yon ng mag-isa nang wala si Sophie sa buhay niya. Dahil pagkatapos ng lahat, ito ang nag-iisang piyesa na hindi nababagay sa kanyang hinaharap. Isang maikling tawa ang pinakawalan ng kaibigan. Umiling ito at idinagdag. At alam mo kung ano ang pinakamaganda. Kinailangan ni Derek na kilalanin ang bata dahil nasa korte na, opisyal na, wala nang takas.
Pero ang kilalanin si Sophie? Ibang usapan yon. Nilinaw niyang hinding-hindi niya gusto, hinding-hindi niya gagawin, at kailanman ay hindi sumagi sa isip niya. Hawak ni Brandon ang kanyang kape. Nakatingin sa malayo, iniisip ang lahat. At hindi niya maiwasang pagnilayan ang kaisipang dumating sa kanya na para bang isang hindi maiiwasang konklusyon. Napakabalintuna. Ilang taon niyang sinasabi na papel lang ang kasal, na isang kulungan ng commitment. Hindi raw niya kailangan ng tali, gusto niya ng kalayaan. At ngayon, heto siya, buntis, mag-isa, at sa huli, walang sino mang gustong umangkin sa kanya. Huminga siya ng malalim, dahan-dahang umiling, at buong kapanatagan ng isang taong alam na tama ang kanyang naging pasya, sinabi na lang, ang buhay, naniningil yan, at eksakto kung maningil. Salamat sa panonood ng video. Kung nagustuhan mo ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-on ang notifications para hindi ka mahuli sa mga susunod na update. Hanggang sa muli.